Sa isang sandaling hindi inaasahan, lumapit si Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Xi Jinping at iniabot ang kamay at mabilis namang tumayo ang pinakamataas na diplomat ng China na si Wang Yi. Dito nahahati ang opinyon ng mga Pilipino. May nagsasabing, simpleng paggalang lang naman yun. Para naman sa iba, senyalis daw ito ng kahinaan. At ito ang pag-uusapan natin sa videong ito. Naganap ito sa APEC Summit sa Gyeongju, South Korea noong November 1, 2025. Habang nagaganap ang seremonyal na turnover ng APEC chairmanship mula Peru papunta sa China para sa 2026, biglang tumayo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang upuan. Lumapit si Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping at iniabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Wala itong abiso, walang koordinasyon, hindi scripted, kaya tinawag ito ng mga tao na ambush handshake. Medyo nabigla ang Chinese President pero tinanggap naman niya ang handshake at may kasama pang ngiti. Sa likod niya, kung mapapansin nyo, biglang tumayo ang Foreign Minister ng China na si Wang Yi. Isa siya sa pinakamalapit na tagapayo ni President Xi. Napatayo siya bigla dahil hindi rin niya ito inaasahan. Agad namang nag-post si Marcos sa Facebook at sinabing binati niya si Xi Jinping at tiniyak ang commitment ng Pilipinas sa cooperation. Dahil dito, nahahati ang opinyon ng mga Pilipino. May nagsasabing, okay lang naman ang makipagkamayan. Pero marami ring nagalit ng mga Pilipino sa kilos ni Marcos dahil nangyari ito habang mainit pa ang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang panghaharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Para sa iba, mukhang pagpapakita ng kabaitan sa agresor. Tinawag itong ambush handshake dahil hindi pinaghandaan at walang konsultasyon. Pero ayon sa Department of National Defense at Malacanang, gesture lang daw yun ng courtesy. Walang pagbabago sa foreign policy ng Pilipinas. Patuloy pa rin daw ang paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Walang masama sa handshake mismo, lalo na kung titingnan natin ito sa konteksto ng diplomasya. Ang pagkakamay ay simbolo ng paggalang at pagbubukas ng komunikasyon, hindi agad indikasyon ng pagbibigay o pagsuko. At tandaan niyo mga kaibigan, magkaibang usapin ang ekonomiya at depensa. Uulitin ko, magkaiba ang economic ties at defense issues. Pag-usapan natin ang economic relations. Ito ang usapang may kinalaman sa kalakalan, pamumuhunan, turismo, at mga proyektong pang-infrastruktura. Halimbawa, maaaring gusto ni Marcos na panatilihin ang economic cooperation sa China para sa mga proyekto sa enerhiya o kalakalan. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan, ang China pa rin ang isa sa pinakamalalaking trading partners ng Pilipinas. Kaya natural lang na gustong iwasan ni Marcos ang tensyong makakaapekto sa ekonomiya. Now, punta tayo sa defense and sovereignty. Ito naman ay tungkol sa proteksyon ng teritoryo, karagatan at seguridad ng bansa. Kahit may ugnayang pangkalakalan sa China, hindi ibig sabihin na isusuko ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Kaya nga malinaw ang pahayag ng Department of National Defense. Handshake lang yon, walang pagbabago sa defense policy. Ibig sabihin, pwedeng maging magkaibigan ng Pilipinas at China sa negosyo, pero matatag sa soberanya. Ito ang sinasabing balancing act sa foreign policy. Maraming bansa ang ganito, hindi lang naman ang Pilipinas. Maraming bansa ang nakikipagkalakalan sa China dahil sa ekonomiya, pero naninindigan pa rin naman sa issue ng kanilang seguridad at sa kanilang teritoryo. Halimbawa dito, ang Vietnam. May matinding alitan din sa China sa dagat, pero patuloy silang nagnenegosyo. Ang Japan ay may dispute din sa East China Sea, pero bukas pa rin sila sa trade at investment mula sa China. Ganito rin ang sinusubukang gawin ng Pilipinas, ang makipagkalakalan ng matino pero hindi magpapaapi. Sa madaling sabi, hindi masama ang handshake. Hindi ito simbolo ng pagbenta ng soberanya, kundi ng pagiging diplomatiko. Ang mas mahalagang tanong dito ay, ano ang kasunod nito? Kung mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol ng West Philippine Sea, habang ginagamit ang diplomasya para sa kapayapaan at negosyo, yan ang tamang balanse ng economic pragmatism at national defense. May nabasa rin ako sa comment na nagsasabing, ano kaya ang maaaring motibo ni Marcos sa handshake na yon? Hindi natin alam kung ano talaga ang nasa isip niya, kasi hindi naman tayo mind reader. Pero kung pagbabasihan natin ang Facebook post niya o sa kanyang caption, malinaw na gusto niyang ipakita na nananatiling bukas ang Pilipinas sa kooperasyon, lalo na sa konteksto ng APEC. Pagpapakita ito ng diplomacy over confrontation. Sa pamamagitan ng pagbati kay Xi Jinping bilang susunod na APEC chair,
pinapakita ni Marcos na hindi niya gustong isara ang pinto sa China, lalo na sa usapin ng ekonomiya at trade. Maaaring gusto niyang panatilihin ang balance, nakikipag-alyansa sa US militarily, pero nakikipag-ugnayan pa rin sa China economically. Ang paggamit ng mga salitang meaningful cooperation at partnership ay typical na diplomatic language na ginagamit kapag gusto mong iwasan ng iskandalo pero magpadala ng mensahe ng peace. Kung babasahin mo sa pagitan ng mga linya, para bang sinasabi ni Marcos, oo, may tensyon, pero hindi ibig sabihin ay putol na ang komunikasyon namin. Sa madaling sabi mga kaibigan, isa itong gesture ng practicality. Hindi ito pagsuko. Kaya wag na kayong magalit. Sa politika kasi, minsan kailangan mong ngumiti at makipagkamay sa taong kalaban mo. Hindi dahil gusto mo siya, kundi dahil kailangan mo siyang kausapin. Sa mundo ng diplomasya, minsan ang isang handshake ay parang chess move. Maliit sa tingin, pero may malalim na kalkulasyon. Pero wag nating kalimutang pag-usapan kung sino si Wang Yi at bakit siya biglang tumayo. Si Wang Yi mga kaibigan ay hindi basta opisyal. Siya ang foreign minister at top diplomat ng China. At isa siya sa mga pinakamalapit na tao ni Xi Jinping pagdating sa foreign policy. Sa madaling sabi, siya ang utak sa likod ng mga galaw ng China sa South China Sea at sa relasyon nito sa ibang bansa. Kaya nung nakita natin sa video ang biglang pagtayo ni Wang Yi, malinaw na hindi niya inaasahan ang kilos ni Marcos. Sa mga diplomatic event kasi, lahat ng kilos ay planado. Kapag may ganitong unscripted moment at napatayo pa ang isang diplomat na tulad ni Wang Yi, ibig sabihin, nabigla talaga ang kabilang panig. So ibig sabihin, hindi ito napag-usapan sa backdoor channels. Hindi ito bahagi ng anumang kasunduan. At marahil, gusto lang talaga ni Marcos na ipakita sa mundo na kaya niyang maging kalmado sa gitna ng tensyon. Kaya para sa mga taong nagagalit sa kilos ni President BBM, valid naman ang nararamdaman nyo. Pero hindi rin dapat agad magpanik. Kasi ulitin ko, ang handshake ay simbolo lamang. Hindi ito kasunduan o pagbibigay ng karapatan sa China. Minsan, kailangan ng ganitong simpleng hakbang para hindi tuluyang magsara ang pinto ng usapan. At ayon sa mga opisyal, walang pagbabago sa pulisiya ng Pilipinas. Patuloy pa rin ang pagtindig sa ating soberanya. Ang totoong tanong ngayon, pagkatapos ng handshake na yon, may magbabago ba sa kilos ng China? Kung patuloy pa rin ang harassment sa ating mga mangingisda, kung di pa rin binabago ng China ang agresibong galaw nila at kung walang konkretong kasunduan para sa kapayapaan, kung ganon, photo op lang talaga ang nangyari. Pero kung magbubukas ito ng maayos na usapan na magbibigay proteksyon sa ating mga kababayan sa dagat, maaaring ito ang simula ng bagong yugto ng diplomasya. Ang ambush handshake ay isang delikadong simbolo. Bakit? Pwede kasi itong tingnan bilang tapang sa harap ng tensyon o kahinaan sa gitna ng pang-aapi. Depende sa susunod na hakbang ni Marcos kung alin sa dalawang imahe ang mananaig. Kung magpapatuloy siya sa pagtindig sa soberanya habang ginagamit ang diplomasya bilang tulay, maaari nating sabihing ang handshake ay tactical, hindi emotional. Pero kung mananatiling tahimik ang gobyerno sa issue ng West Philippine Sea, maaaring sabihing ang handshake ay pagkakamali. Depende na lang sa susunod na mangyari.